Hello po, good morning po sa atin lahat. We are blessed and happy dahil kasama po namin kayo. So maraming salamat sa presensya, sa kapangyarihan, kabutihan ng ating Panginoong Diyos na tayo ay minsan pa sama-sama sa ating online service, online bahay pagsamba. So samahan niyo po kami hanggang matapos and mamaya meron pong special guest. Wow, special guest ang mag-share sa atin. So join us in our praise and worship. Hallelujah. God is good! All the time! And all the time! God is good! Sige po. Amen. It is indeed a happy day that we celebrate the goodness of God in our lives. Thank you, Jesus. Come on! Greatest day in history, that is within you
Yes, Lord God. Naniniwala po kami, Panginoon Diyos, that nothing is impossible Yes. with you, God. Yes, Lord. There is power in the name of Jesus. You are able. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Jesus. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I believe in my faith. Nothing is impossible. Come on, let's declare it. Not gonna live by what I see. Yes, Lord. Not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I believe with my faith. 'Cause nothing is impossible.
Father God, here we are right now, God. Come on, church. Let us acknowledge the presence of God continuously in our lives. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are worthy to be praised, God. You are worthy to be glorified. Maraming salamat, Panginoon Diyos, Lord God, that you are in our midst today, O God. Here we are, O God. Use us mightily. As we worship you, as we praise you, as we glorify you, God. You deserve everything, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Just feel the presence of God wherever you are right now. Jesus. And go back to the beginning and control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Not enough, I let you go. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? As I walk down through the valley,
sabihin mo ba? In our hearts, O God. So I want In our lives, O God. all you are. Holy Spirit, be here again. Not enough, I'm not enough unless you come. Holy Spirit, be here again. All I want is all I want. It's all you are. Will you please be here again? More of your presence, God. More of you, Jesus. More Oh, your mercy never fails me. I've been held in your hand. That away until I lay my head. I will sing the goodness of my life. So my life you have been faithful. Let this song be our prayer this morning. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, wow, of the goodness. I love your voice. Your voice. You have led me through the fire, darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, oh God, you are faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. Yes. All my life you have been so, so good. With every breath that I am in, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. My life laid down and surrendered now. I give you everything.
para sa'yo. Kailan may di mababago ang kabutihan mo. First class, sabi kay tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Come on, let's sing it from our heart. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. We praise you, Jesus. Jesus. We glorify you, God. Thank you, Jesus. You know, God. We appreciate you, Lord. We appreciate you, God. We appreciate you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord God. Come on, let us continue to be in the presence of God. Manalangin po tayong patuloy, magpuri po tayong patuloy as we enter into the presence of God. Hallelujah. Praise you, O Lord God. You are our King. You are our God. You are our Lord. Ikaw po ang may-ari ng aming buhay, Panginoon. And right now, Lord, we are ready to meet you. Lord, salamat po, Panginoon. Bukas po ang aming puso ngayon, Lord, sa pangungusap niyo po through your word this morning. Lord, sa lahat po ng mga kasama ko, that we are one in spirit, Panginoon. Kami nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo, Lord God. Another week, Lord, ang lumipas. Ikaw po ang nag-sustain sa amin. Ikaw po ang nag-bless sa amin. By your grace, Lord, nandito na naman po kami, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, Holy Spirit. And right now, let us humble ourselves before God. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Diyos sa mga alam po natin na kasalanan po natin at hindi man po natin aware. Let us ask for God's forgiveness. Lord, right now we confess our sins before you, O God. Panginoon, alam po namin that it's only by your cross, only by your blood, Lord Jesus, na kami po ay kayang malinisan, Panginoon, that we can be whiter than the snow, O Lord God. Panginoon, alisin niyo po ang aming mga kasalanan, patawarin niyo po kami. And right now, Lord, pinapabago po namin sa inyo ang aming mga pag-iisip, O God. I-correct niyo po kami, Panginoon, baguhin niyo po kami. Lord, salamat po sa dugo mo. Salamat po, Banal na Espiritu. Lord, we continue to thank you and praise you, Lord. Patuloy po kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang po, Lord, ang kailangan po namin, the solution, Lord, to our ultimate problems, Panginoon. And number one is sin, O God. Maraming salamat po for fresh anointing. Lord, salamat po, Panginoon. Mangungusap ka po sa bawat isa sa amin. Thank you for the revelation, O Lord God. Maraming salamat po. Pinagpala mo ng iyong salita. Your word, our spirit, your words, our life, Panginoon. At ito po ang aming pagkain, Panginoon, sa umaga pong ito. Maraming salamat po, God. Thank you, Lord. We pray this, O Lord God. In Jesus' name, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa bawat isa sa mga kasama po natin na naka-tune in right now. Let us be seated in the presence of God. No, let us respect the presence of God. Kung ano man po yung ginagawa mo ngayon, no?
Kung nakahiga ka sa kama, as if you are watching a Netflix movie, kapatid, tumayo ka, no? Ayusin mo yung sarili mo. We are meeting the King of Kings. And this morning, connected po doon yung pag-uusapan natin, no? Restoring the kingdom atmosphere. No, kaya kung hindi ka man nag-toothbrush, hindi ka pa nagsuklay, no? Kapatid, ayusin mo yung sarili mo. Let us be our best in front of our King. Let us not disrespect Him, no? Kahit nasa bahay po tayo, let us give the utmost respect sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Amen po ba? Amen? So let me just pull out po yung ating verse this morning. Let us dive in po directly sa message ni Lord. And I pray na mangusap po sa atin yung mensahe, no? Yung message po ni Lord sa atin. I pray that you will have revelation, no? Wag niyo po akong pansinin. I mean, ang tingnan niyo po is the revelation, yung salita po ng Diyos. Hindi man po ako si Pastor Paul, no? Si Pastora Mila. But God has a word for us this morning. Kaya let us remain open. I-open natin yung spirit natin. I-open po natin yung mga mind po natin. No, ano man po yung distraction ng enemy sa inyo, no, I declare it will be removed right now in the name of Jesus. That negative thought, no, ano man yung nagde-distract, nagba-block, why you cannot receive the revelation of God this morning, I declare it to be cut off right now and be destroyed right now in the name of Jesus. So let us go to Genesis 1:26. Ito po yung message ni Lord sa atin this morning. Sabi niya dito sa New King James Version, "Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So if you will read Genesis 1:26, mababasa po natin dyan that the first thing that God gave man is an image. No? Yan po yung unang binigay sa atin ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng image. No? And actually, this is what the enemy is wanting to destroy sa buhay natin. The image of God na binigay niya po sa atin. Now, image doesn't mean magiging kamukha tayo ng itsura, no? To look like, no? That's not what's the meaning of image. Ang ibig sabihin po ng image is to have the same nature. So, kung ano ang Panginoon, ganoon din yung magiging nature po na atin. So, whatever God naturally, He made us to be naturally also. So, ano pong ibig sabihin nun? So, if God is love, we are also love. No? So, if God is a ruler, we are also a ruler. If God is a leader, is a king, we are also ought to be a king. Kasi, yun nga po, we are created in the image and likeness of our God. So, kung ang Panginoon ay creator, tayo rin, kaya nating mag-create ng mga bagay. No? Actually, kaya nga po nating mag-create ng tao, di ba? So, through marriage, no? Magbubuntis ang babae, and then makakagawa sila, no, ng kanyang asawa, ng isang anak. So, that is how powerful the image na binigay sa atin ng Panginoon. And another thing na sinasabi ng Bible, sabi ni Lord, di ba? Be holy, for I am holy. So kung ano talaga yung nature ni Lord, gusto niya, ganoon yung maging nature din natin. Actually, hindi gusto eh. Yun na yung nature natin. No? Amen po ba? Nare-receive niyo po ba to? Yung revelation na to? That you are like God. Amen? You are not like Satan, no? Huwag mong tingnan na gano'n yung sarili mo, that you are a failure because God is not a failure. Amen po? So that is why when we know more about God, no, sa pagbabasa po natin ng Bible, we also learn about ourselves, no? Marami pong nagtatanong sa atin, no? I believe sumasagi sa isip natin, Lord, sino po ba ako? Ano po ba yung dahilan why I am living, no? Natanong niyo na po ba yan sa sarili ninyo? No, Lord, tatanda lang po ba ako? No, naka-question niyo po ba yung Lord,
dapat ba nandito ako sa trabaho na to? And so on and so forth. Ang daming katanungan about our identity, about our purpose. Pero alam niyo po, ito yung sikreto eh. Once you know who God is, you will also know about yourself. Amen po? No, that is why when we read the Bible, wag mo lang sasabihin, ay, dagdag knowledge to. Magme-memorize ako para sasabihin nila, magaling na ako, nagmamature na ako. Mali po. When we read the Bible, we don't read knowledge, we don't read intelligence, we don't read new information. We read about a person. And that person is about our God. Amen po? No? So kapag nagbabasa ka ng Bible, who you are getting to know is a person. Hindi po history yan. Hindi lang history. No? Kung sino yung pinag-aaralan mo doon, kinikilala mo, is our own King, our own Lord. Amen po ba? Kaya right now, no, actually, ang pinaka parang gusto po nating mangyari is we should rethink how we live our life. No, re-evaluate how we treat our King, how we treat our God. Kaya yung message po natin, no, this is just an introduction of the series na i-share po natin for the month of November. No, it is about restoring the kingdom presence in our life, in our family, in our church, no? Because I believe when there is no order, we cannot invite the presence of God. Kung magulo po yung buhay natin, kung magulo po yung family po natin, at yung church po natin, no, nagkakawatak-watak, nagkakasira-siraan, tayo-tayo na lang, nag-gossip pa tayo. So that is not, no, a right environment para po mag-visit and manatili yung presensya ng Panginoon sa atin. Amen po. So, di naman po ako mabilis. Amen. So, let us move on, no? On Genesis din po, ang sabi ng Genesis 2:7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So, ito po yung pagkagawa sa atin. We are made of 3 dimensions. No, we have a body, which is the house of our spirit, no, and the spirit, ito yung talagang mismong tayo. This is what came from God. No, ito yung nagtataglay ng nature ng Panginoon. This spirit is living in our physical body. No, ito yung house ng ating spirit. And then pangatlo, we have our soul, which is composed of our mind, our will, and emotion. So sabi ko nga po, just like our God, we are also like Him, no? So, ang Panginoon po natin ay Trinity, and so are we. 3-in-1 din po tayo. No? Because yun nga, we are consist of the body, spirit, and soul. Amen po? So, I am just laying the foundation po. No? Yun nga po, sabi ko, this is just an introduction to the series of messages na pag-uusapan po natin this morning. Kaya, very important na maintindihan po natin yung mga truths na to. Amen po. Kaya please bear with me, pay attention po dito po sa mga sinishare ko. No? Huwag mong sabihin na alam mo na to. Amen. So sabi dito, we are created just like our God. No? And then, hindi po ito yung focus natin this morning. Ang verse 8 actually yung focus po natin this morning. No, na-create po ang man, kinreate po tayo ni Lord. And meron po siyang kinreate para din sa atin. At yun po ay nasusulat sa Genesis 2 verse 8. Sabi dito, the Lord planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. So, finorm po tayo ng Panginoon at nag-form din siya ng tirahan para sa atin. So, the first man is Adam. No, mababasa po natin yan sa Genesis. And sabi dito, the Lord God planted. So, si Lord mismo ang gumawa po ng ating tirahan, no, unang tirahan, which is Eden. The Lord planted it, no, sa earth. He put it in earth. At yun nga po, no, the man did not plant it.
no? Ang Lord po ang nag-establish. Kasi when we say planted, ang ibig sabihin po niyan is nag-establish, gumawa, nag-build, no? It is God himself, no? So the man did not have to find it. Hindi natin kailangan mag-wonder, maligaw, i-discover pa to. The Lord personally put us in the Garden of Eden. Amen. So sabi dito, bakit tayo nilagay ng Panginoon sa lugar na ito? Because I believe God is a God of purpose. Hindi siya gumagawa ng mga bagay na walang dahilan, na walang importansya. Maybe the Bible does not elaborately explain why. Pero dito, ma-observe po natin na God put man in the Garden of Eden because God knows kung ano yung kailangan po natin. Amen? God knows kung ano yung kailangan po natin na environment, ano yung kailangan natin na atmosphere. No? Sabi ng Genesis 2:15, inulit po dito, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. So inulit yung verse 8 sa verse 15. In the Bible, when there is repetition, it means it is an important word, it is an important scenario or happening, no? Kaya dito inulit sa verse 15 that the Lord God took the man which he formed and he put him actually in the Garden of Eden. What is the purpose? To tend and keep it. So God has a purpose why He put man, He put Adam in the garden. So sabi niya no verse 15, to work, He says. Amen? So yung mga sa atin po ano na hindi po kalooban ng Panginoon na hindi po tayo magtrabaho. Kalooban po ng Lord yung magkaroon po tayo ng trabaho. Amen? So, ang pinaka-trabaho actually na gusto ng Panginoon dito, if you will read the following verses, is He wants us to manage the earth. No? Tayo yung magtitil the soil, tayo yung mag-aalaga, tayo yung magpaparami. No? So, we are the manager that God appointed here on earth. On the following, sabi dito, the Lord God made man a small king. Ito yung sinasabi ni Pastor Lotter. God is the King of Kings and we are the small king. Sabi ko nga po sa inyo, our God is a ruler. So since we are created in His image, we are also designed to lead and to rule. Amen? Ang i-rule po natin are the earth. Amen? Kung ano po yung mga kinreate dito ng Panginoon. And according to one of the mentors I have, si Dr. Miles Monroe, ang sabi niya po dito, the original intent of God, the original purpose, the original design of God is to extend and establish His heavenly kingdom through His sons and daughters. So gusto ng Panginoon, influence po natin ang earth. God wants us to be an influencer. God wants us na kung ano yung will niya, yun po yung mangyari. Now, let us go to the word Eden. Alam niyo po ba that Eden is a Hebrew word? Ganito po yung pagkakasulat niya, yung naka-highlight na white. So makikita po natin, there are 5 strokes there. And sa Hebrews, based po sa study ko or sa research ko, every stroke pala ng word o every stroke ng word na to, no, na Eden, no, meron pala siyang karampatan or meaning. So parang it is only a one word pero parang sentence siya because it composed of 5 strokes. So there are 5 words na ang ibig sabihin ng Eden. So actually ang Eden hindi na nila ma-translate into English because yun nga po, ang dami niyang meaning. No, pero in Hebrew, no, ito yung meaning ng Eden. So it means a spot, lugar, a spot, no, moment, presence, open door, or delightful place or pleasure. Actually, tinuro na to ni Daddy Paul before sa atin. No, ito yung ibig sabihin ng Eden, a delightful place, an open door, a pleasure, no, a pleasurable spot. Yan po yung ibig sabihin ng Eden. Nagigets po ba natin na nakakasunod po ba tayo? Am I going too fast? Okay. Sige po. Ang liit pala ng mata ko sa screen.
Parang ano lang, parang guhit lang. Pero naka-open po yung mata ko, nakikita ko po kayo. No, so Eden. No, Eden is a spot. No, so literally, ang ibig sabihin ng Eden is a spot where the presence of God touched the earth. No? Actually, literally, God pulled down Eden from heaven at inilagay niya po sa earth. No, He established it. Nilagay niya sa earth for us to live in there. Bakit po? Because His presence is continually open. No? It is an open door ang Eden dun sa presensya ng Panginoon. Kaya kung mababasa po natin, ang Panginoon, panikpanaog siya from heaven and then from earth. Binibisita niya sina Adam, no? And Eve. Adam and Eve. No? Amen po? Nagigets po natin. Kaya ang Eden po, it literally means the presence of God. No? And no, sabi ko nga po, Eden literally means the presence of God. This is where God created us to exist. This is where God created man to exist, in His presence. Amen? Think about this. If God had to take the atmosphere from heaven, no, that we need out of heaven and put it on earth, then that means the atmosphere you need to live is not on earth. Amen? Kasi matandaan po ninyo, we are 3 in 1. We are not just a physical. We have a spirit and soul. So yung katawan po natin, our physical body, it needs the presence of earth. Kailangan niya yung oxygen, water, food. But our spirit, no, we are also a spirit. Ang spirito po natin, ang kailangan niya ay ang presensya ng Panginoon. The presence of God. Amen? So God created us, which means whatever atmosphere God needs or God provided for us, we need it. No? Huwag po nating baliwalain itong truth na to. Na the fact, no, parang napakasimple niya pag babasahin mo yung Genesis. Na God created the Garden of Eden at doon titira ang unang tao. Pero we never really look deeper into that truth na kailangan mo yung presensya na binigay ng Panginoon, which is God Himself, the presence of God. No? We are not just dirt, we are not just physical, we are a spirit. So God created us to live in that same environment. Ang Panginoon nakatira siya sa heavenly realm. Kaya tayo din, kailangan natin tumira doon sa heavenly realm na yon, into that supernatural realm. Kaya po yung message nga natin ngayon, restoring that kingdom presence, restoring God's presence. Alam niyo po, nakakalungkot because ang mga isda, alam nila na dapat sa tubig sila para mabuhay. No, even the plants lives in soil. Amen. Hindi sila pumupunta sa tubig. Hindi sila gumagapang doon. No, the animals lives on the ground. Balo na ning aso na eya pwede keng danum. Anyapin pag initsami ng aso, he will swim, no, out of the water because that is not the design of God na doon siya titira. And then the stars, no, sabi ng Bible, they are in the firmament, in the sky. No, doon sila dapat. And what is amazing na tayong nilikha ng Panginoon na merong kakayahang mag-isip, merong kakayahang mag-decide, no? Kayang mag-analyze. This is the greatest gift of God. Kaya nating mag-decide. Kaya nating mag-isip, no? Unlike the other creations. Pero bakit, no? Tayong mga tao, we are so foolish na aalis tayo doon sa dapat na environment na doon yung source of life natin. Amen? No? Alam ng mga ibang creation ni Lord kung saan sila mabubuhay. Pero ang tao ang nag-iisang creation ng Lord na umaalis doon sa environment kung saan siya dapat nabubuhay. Amen? Kaya this morning, no, ito po yung message sa atin ng Panginoon. This is where we should live, in the presence of God. Amen? I hope nakukuha niyo po yung truth na ito. No? We are created
in the presence, no? We should live in the presence of God. So, tayo po, no? Hindi po tayo sirena, kaya hindi tayo pwedeng mabuhay sa tubig. Hindi po tayo si Jezebel. No, hindi rin po tayo isang ibon. No, kaya we cannot live in the air. So we came from God, no? Sinabi po yan sa Genesis, yung naunang foundation text na sinabi ko. We are created out of the own nature, the own image and likeness of God. Kaya kailangan po natin yung atmosphere, the same atmosphere where God lives. Amen? Actually, kung makukuha lang po natin yung message na to this morning, solve na tayo eh. Hindi ko dinamihan yung points ko. This is the main point that I'm driving this morning. Kailangan mo ang presensya ng Panginoon. Kaya po yung mga nag-backslide po na kapatid natin, imagine their feelings right now, no? For sure, they are struggling, they are depressed, no? Kahit sabihin nila na masaya sila sa ginagawa nila ngayon, no? They are watching Netflix, nag-subscribe, no? Sa Netflix. Yung mga ganun, no? Even though they are having mga sanggipsal party sa bahay nila, mga iba-ibang ginagawa, but I know deep down in their hearts, hindi sila masaya. They don't truly feel alive. Amen? Sabi dito, we could live in a beautiful house. You can own an expensive car. Pero you can still be depressed. You know why? Alam niyo po ba kung bakit? Because our house, because our car, they are just dirt. They are just created by human hands. No? Our house, without the presence of God, is nothing but hollow blocks. Kahit yung bahay mo hanggang third floor pa at kasing laki ng isang city, no? Kahit ano, gawin mo ng extreme, no? Kahit palasyo yan, no? Kasing laki ng palasyo. Dami mong mga utusan, ang dami mo. I mean, you're living a comfortable life. No, ang dami po nating mga nababalitaan, mga mayayaman, mga artista, celebrity, pero hindi sila masaya. No, because yun nga po, it is nothing without the presence of God. Amen. Lahat ng na-achieve po natin sa buhay, no, it is nothing without the presence of God. Amen. Yung Matthew 4 verse 3 and 4, ito yung story where Satan was tempting Jesus. No, sabi niya ganun sa verse 3, now when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command the stones to become bread. Pero alam niyo pong sagot ng Panginoon? Jesus answered, nasasabi, no, sa kasulatan, man should not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. So, bakit po sinabi ng Panginoong ito? No, because Jesus, no, sabi niya sa John 6:63, the word I speak to you are spirit, and they are life. So, hindi lamang po tayo nabubuhay sa physical body po natin, no, yung mga physical na pangangailangan po natin, food, water, air, no, kailangan po natin ang salita ng Panginoon. Because they are living spirit, no? Spirit feeds the spirit. Amen? Wala pong ibang makaka-feed sa spirit mo, no? Kung hindi po yung presensya ng Panginoon, yung salita niya na ibibigay niya sa'yo when you go to His presence. Like today, like this morning, we are in the presence of God. Nagsasalita po ang Panginoon, no, through these words, through these messages. So we should respect God, no? Bigay po natin yung utmost attention po natin, no? Sa hindi po porke nasa bahay tayo, wala tayo sa church buildings po natin, is we will act, no, as if wala lang po yung ginagawa po natin. And ito nga po, no, the words that the Lord speak, yung mga salita na naririnig po natin, the words of God that we are able to read sa Bible, they are life. If you want life, go to the presence of God. Have the word of God. Amen? Kaya po importante ng prayer and devotion po natin.
No, water gives life to the fish. Soil gives life to plants. And God's presence and words gives us life. Ulitin ko po yun. God's presence and words gives us life. Yan po yung nagbibigay ng buhay sa atin. Gusto mong magamot yung kalungkutan mo, yung depression mo, yung anger mo, yung temperament mo, go to the presence of God and eat His words. Literally, kainin mo yung salita ng Panginoon. No? Figuratively. No? Amen po. I pray that God is speaking to you right now. Ikaw na nanghihina, nanlalamig. It's time to go back to the presence of God. It's time to go back to where God made you to live. No? Amen. Ang sinabi ng you should live in Eden. No? God put Adam in Eden to live. Amen. To live. Doon ka titira. Kaya sabi dito, we should not visit the presence of God. We should make it our home. Amen? Hindi ka lang dapat every Sunday nasa presensya ng Panginoon. Hindi ka lang dapat every Monday sa live group. No, hindi ka lang every Wednesday nasa presensya ng Panginoon. You should not visit the presence of God. You should live in it. You should make it your home. Amen? Amen. Alam niyo po ba that God is so serious about us living in His presence? Kaya sinabi niya sa Acts, no, on the following verse na ipepresent ko, He said that our body is His temple. No, sinabi po yan sa Acts 17 verse 24 to 27. Let me read it. Sabi dito, God who made the world and everything in it, since He is the Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with human hands. Hindi po tumitira ang Panginoon sa church building, sa mga buildings na pinagawa po natin, no? Kagaya dito sa Panay nagpapagawa tayo ng sanctuary, no? Hindi po diyan tumitira ang Panginoon, no? Nor is He worshipped with men's hand, as though He needed anything. Since He gives to all life, breath, and all things, and He has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined the pre-appointed times and the boundaries of their dwellings, so that they should seek the Lord in the hope that they might grope for Him and find Him, though He is not far from each one of us. He's not far from each one of us. Kasi ang tirahan niya po is our body. God already made His temple. No, tingnan po natin kung gaano ka-serious ang Panginoon. Ayaw niyang mawala yung presensya yung presensya niya sa bawat isa sa atin. So how foolish, how stupid we are to go out of His presence, na tumalikod sa Kanya. No? Let us not declare our independence from God, because we will be destroyed without God. I know for sure, you will be destroyed without God. No, yung buhay mo, sisirain ng kaaway yan. Yung pamilya mo, yung ministry mo, yung work mo. Without God, it will be destroyed. That is why we need to live in the presence of God. God does not live in temples made by human hands. He lives in the temples made by His hands. God already built His temples long ago in the Genesis, no? Magbabasa natin. And you are sitting right now beside them. Yung temple na yan, no, ng Panginoon. Kaya 'di ba kung mababasa po natin yung other verses, other words in the Bible, sabi niya kung sino man ang sumira sa templo ko, sisirain ko din, sabi ng Panginoon. Kaya po kasalanan yung mag-drugs ka. Kasalanan yung uminom ka, magsigarilyo ka. Why? Because you're destroying the body, no, that God gave us, His temple. Pinapadumi mo. No, yung mga hindi naliligo araw-araw. Pinapadumi mo, the temple of God. Alisin mo naman yung libag, alisin mo naman yung dumi. Amen? Tingnan mo kayong katabi mo, malibag yan. Pakisabihan mo naman, maligo siya, even once a day lang, kung hindi kaya ng twice a day. Amen? So God is living in us. We are the temple of God. And God is so serious. Ayaw niyang mawala yung presensya niya sa buhay natin. That is why He made us His dwellings. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Amen?
God made us His dwellings. Tayo ang tirahan ng Panginoon. So God wants His presence to go with us. Amen? Yan po yung good news. Kahit na alam ng Panginoon kung sino ka, kung anong klaseng tao ka, ano man yung history mo, ano man yung nagawa mo in the past, God wants still to be His presence, no? Na makasama mo forever. No? So let me go back to Eden. Again, ang ibig sabihin ng Eden is presence of God. Kaya po, if you will read yung mga archaeological books, hindi po nila makita yung Eden. Yung mga ibang pangyayari in the Bible, like sa Mesopotamia, ganun. Yung Jerusalem, nakikita po natin, no? Literally, yung mga ibang places that were mentioned in the Bible, makikita natin sila, no? Physically, makikita natin sila. But Eden, no? Yung mga archaeologists, they cannot really find it. Kasi yun nga po, Eden is not a physical thing or a physical place. It is the presence of God. No, it is intangible. Hindi mo yung kayang hawakan. It is an environment. No? Kaya nga po, this environment, we need it. No? And ano po yung sinabi pa ng verse 15? Bakit tayo nilagay ng Panginoon sa Eden? No? God put man in Eden to work. Alam niyo po ba that when we work without the presence of God, yung resulta ng ginagawa po natin, it is always below God's expectations. Dead work, sabi nga ni Bishop Oriel. Gawa ka ng gawa pero walang resulta. Nakaka-frustrate. No? So we cannot work properly until we are in the presence of God. Yung pag-win mo, yung pagla-life group mo, yung pagde-disciple mo, yung sa trabaho mo, yung paggawa mo ng purpose mo, yung pagmi-minister mo, whatsoever that you are doing. Without the presence of God, you cannot work properly, my friend. Amen? Receive this, no? Receive nyo po ito. Actually, patapos na po ako. No, we cannot work properly until we are in the presence of God. Kaya po yung mga nangyayari ngayon, no? Actually, yung sa finances mo, resulta lang yan kasi di mo kasama si Lord eh. Sa paggawa mo, sa pagpaplano mo, hindi mo sinasama ang Panginoon. Kaya palpak lagi, no? May resulta man, pero laging below average. Sabi nga ni Bishop Oriel, underperformance. Below the minimum. Ang minimum is 0 or 1, 1. Kaya kung below minimum, 0 ka. No? Kaya, let us go back to the presence of God. Yan po yung paulit-ulit na pinapasabi ng Panginoon sa atin. Let us go back to the presence of God. This is our home. His presence. Ano po? So, this is just an introduction, no, sa series of messages that we will be talking about this November. I hope you are being excited right now. Kasi ang dami pong i-reveal ng Panginoon sa atin about His kingdom, about the King, no? Ang pag-uusapan po natin next week will be about the kingdom, no? So, kingdom, this is what God gave Adam. King means ruler, and then dominion means to dominate, no? So, we lost the kingdom when Adam sinned, no? Nawala yung presensya ng Panginoon sa atin, nawala yung paghahari, no? Kaya God's original purpose, ulitin ko lang po, is to extend and establish His heavenly kingdom through His sons and daughters. Kaya nga po tinubos po tayo ng Panginoon, nire-restore po tayo, nire-redeem, binobot back, binibili po tayo ulit ng Panginoon, no? Actually, binili niya na tayo through His Son, our Lord Jesus Christ, on the cross, no? Yung pagkamatay niya sa cross, yun yung nag-bought back sa kaharian, yun yung nag-bought back sa atin. No, kaya po magagawa na natin itong original purpose po natin to extend and establish the kingdom of God here on earth. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon because we are His sons and His daughters. Kaya po yung kingdom, no, it is the manifested authority of our King.
Anong ibig sabihin nito? Example po nito is the Philippines. In history, mababasa po natin, nasakop ang Pilipinas ng Spain at ng Amerika. Kaya po yung kultura po natin ngayon, merong pagka-Hispanic at may pagka-Western. No? Actually, we even have their language like this now, English. No? The way that we dress, the way that we eat, no? Even yung mga culture ng Spanish na siesta, sa kanila galing yon, yung siesta. No, yung magpapahinga ka after you eat, yung ganon, so magsisiesta ka muna. So galing sa kanila yon. So we could tell, no, by the way we act, the way we speak, the way we do things, no, kung sino yung sumakop sa atin in the past. Actually, we even mimic, no, ginagaya pa nga natin yung mga sumakop sa atin because what they have instilled in our mind is that sila ang mas superior, kaya kailangan. Kaya po yung mga imported na bagay, di ba? Maniglota mo, excited ta ka rin imported. We don't buy usually local items, no, na ginawa po dito. Because yun nga, no, because of the authority na yung pananakop, no, na ginawa ng mga bansa na ito sa atin. So it has an effect. And actually, during that time, yung kanilang mga heads, yung kanilang mga president, queen or kings, no, hindi na nila kailangan pumunta sa Pilipinas just to para lang mapagawa nila yung kalooban nila. They already have someone na nagpapatupad ng gusto nila doon sa bansa na sinakop nila. So, in conclusion, this is what also, ito rin yung gusto ng Panginoon na mangyari. Na God wants earth to look like heaven. Tingin niyo po ba, mukhang heaven na ang impyerno? Or parang sinasabi mo, impyernong buhay to? No, may naririnig po ba kayong ganon? No, sinasabi, ay buwiset, ganon, no? So God wants earth to look like heaven. At sino po ang gagamitin niya? Tayo po. Kaya nga po kung nagtatrabaho tayo without the presence of God, we cannot do this, no? Alam niyo po ba na hindi po natin kailangan i-visit ang heaven, no? Para po ma-experience lang natin siya. Kung mangyayari lang to, na magiging influencer po tayo, no, na talagang ipapalaganap po natin the culture of our kingdom. Alam niyo po ba sa trabaho natin, hindi dapat ang pangalan ng church natin ang dala-dala natin. But the kingdom of God, the culture, the nature of God, yun po dapat yung dala-dala po natin. Amen? Sabi ni Jesus, no, nung tinuruan niya po tayong manalangin, the prayer template of Jesus, mababasa natin sa Matthew 6 verse 9 to 10. Ang sabi doon, di ba, Our Father who are in heaven, no, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So ito yung gustong mangyari ng Panginoon talaga, that the earth will look like heaven. Hindi na kita kailangan patayin. Pwede ba 'yon? Patayin mo na kita para maka-visit ka sa earth, sa heaven. No, tapos hindi na makakabalik. Kaya nga po, God wants earth to look like heaven para maranasan natin kung ano ba yung nangyayari sa heaven. We can taste, no, heaven dapat dito sa earth. Amen. Ito po yung gusto ng Panginoon. Amen. Kaya as our ending statement, this is the challenge this morning. Come back to the presence of God. If you want to be truly alive, if you want to be truly happy, if you want to be truly satisfied, to be truly joyful in your life, na hindi magiging impyerno yung buhay mo, na hindi masisira yung buhay mo, no? Come back to God's presence. Bumalik ka sa Panginoon, hindi po kita pinapabalik to any religion, no? To any group, no? First thing first. Go back to the presence of God. Amen? I pray na kahit po na 19 lang tayong nanonood right now, is that ipapalaganap niyo po yung message na to. Share it to the life group na meron kayo. No, share it to your co-leaders. Meron kayong group chat. To your family, share this.
They need to hear this. This is the revelation of God to us this morning. We need to come back to God's presence. And next week nga po, no, pag-uusapan natin, ano ba yung benefit when you go to the King? To the King of Kings. No, napaka-exciting po ng message natin for this month of November. And by the way po pala, before we pray, meron po tayong communion. So I will give you a few minutes later, no, para po mag-prepare, kahit tubig lang yan or pandesal, no. So basta po it will serve as the element, no, kasi this is the first Sunday of the month. So gagawin po natin yung pinapagawa ni Lord, that we will remember His sacrifice. We will remember the blood, no, yung pagkamatay niya sa cross, no. Kaya po mamaya I'll give you some time para po makapag-prepare po ng ating communion. So, please be reminded, i-ano nyo na po to sa calendar nyo. Every first Sunday, we have communion. Amen? So, yun po, no, as our ending, we should come back to God's presence. No? Wala ka na pong ibang pagkukuhanan ng source of your life. If not, si Lord lang. Si Lord lang talaga, kapatid. Si Lord lang. Not our riches. No, kahit yumaman po tayo, no, hindi naman masamang yumaman. Actually, gusto nating yumaman because we have a higher purpose for our wealth. We will glorify God pag yumaman tayo, ano. Even now, kahit na sabihin mo kung ano yung level ng finances mo ngayon, we will glorify God. Pero ito nga po, kapatid, hindi ka lang physical, hindi ka lang mental, no, hindi ka lang soul. Hindi mo lang dapat finifeed ang iyong brain, ang iyong kaalaman. Number one, first and foremost, you should be feeding. You should be living. Actually, living, hindi lang feeding eh. Kailangan mong mabuhay sa presensya ng Panginoon. No, kaya po yung sinasabi natin na let's go to the church. No, actually parang wrong statement yun eh. We are not going back and forth in the presence of God. No, we should remain. No, sabi nga ni Lord, remain in me and I will remain in you. And ask anything na gusto mo, no, and it will be given unto you. Why? Because in the presence of God, there's fullness. There's fullness in the presence of God. Lahat ng kailangan mo, kapatid, nandoon sa presensya ng Panginoon. No, si Daddy Paul, no, yung kailangan niyang kagalingan at miracle, nasa presensya ng Panginoon. No, yung kailangan mo na joy, yung kailangan mo, everything that you need, pag-asa, purpose, as in, nasa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya this morning, yan po yung invitation ni Lord sa atin. Come back to God's presence. No, sabi ng Bible, sino man ang lumapit sa akin, hindi siya mapapahiya. Hindi po kamukha ng tao ang Panginoon. No, na tayo ay nanunumbat, tayo ay nagtataboy, no? Pag sawa ka na, itataboy mo na. Pag pagod ka na, wala na, no? Pero ang Panginoon, He is always ready with open arms to receive us because of what Jesus has done on the cross. Kaya, sino man po yung makakapanood nito na tingin mo na wala or wala pa talaga as in yung presence ni Lord sa buhay mo, I invite you to pray this prayer. This is a prayer of acceptance, accepting Jesus as your Lord and Savior. Hindi mo po tinatanggap ang anumang relihiyon dito, but you are accepting the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya right now, let us pray. Panginoon, salamat po sa salita mo na nagbibigay ng buhay. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Alam ko po, hindi ako karapat-dapat. Pero salamat na minahal mo ako at binigyan mo ako ng bukas sa pintuan para makapasok sa presensya mo sa pamamagitan ng pagkamatay ng aking Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Simula po sa araw na ito, manahan ka, Panginoon,
sa aking buhay, sa aking sa aking puso. sa aking Tulungan mo rin po ako na ako'y manahan, na ako'y manahan, manatili, mabuhay mabuhay sa iyong presensya. sa iyong presensya. Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Salamat po, Panginoon Jesus. Tinatanggap ko po ang iyong paglilinis, Tinatanggap po ang paglilinis, ang iyong kapatawaran kapatawaran sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Simula po sa araw na ito, Simula po sa araw na ito, ikaw na po ang maghari ikaw na po ang maghari sa aking buhay. sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin Ito ang aking dalangin sa iyong makapangyarihang sa pangalan. iyong kapangyarihang pangalan. Amen and amen. If you pray that prayer, I know, no? If you pray that prayer with faith, talagang ginawa mong totoo sa puso mo, sa sinalita mo. I know that God is living in you right now. And kaya niya pong gumawa ng tremendous work, ng matinding work sa buhay mo. Nagpapasimula pa lamang po ang Panginoon, no? On this day, you are a new creation. Your sins have been forgiven. Meron ka ng walang hanggang buhay. And you are called a son or a daughter of the King of Kings. Amen. Kaya this morning po, salamat po sa pakikinig nyo. It is a privilege. It is a privilege na magamit po ng Panginoon sa pag-deliver po ng salita niya. I know, no, God will do something amazing sa kalagitnaan po natin. Once we really go back to His presence, meron po siyang matinding gagawin sa buhay natin. If you believe that, just type amen, no? Receive mo po yan sa spirit mo because God is living in you. You can do something amazing, no? Through His help, through His cooperation, no? Through His power, through His Holy Spirit na nabubuhay po sa atin. Amen. Napakaganda ng salita po ng Panginoon this morning. I really hope that you are blessed, no? Huwag po muna kayong magla-lag out, no? Meron pa po tayong communion, meron pa po tayong tithes and offering. Alam niyo po yung i-share ko about the tithes and offering, it is also a powerful truth, no, that can change your life, no? Pero right now, sige po, I'll give you 1 minute. I'll give you 1 minute para po kumuha ng yung inumin at saka ng tinapay. We will remember the sacrifice of the Lord. And lagi pong sinasabi ni Pastor Paul, ni Dad, na before we accept these elements, kailangan nagpalinis ka muna. Wala kang tinatagong kasalanan sa buhay mo. Kailangan talikuran mo na yan. No? Kasi kapag daw ni-receive mo to, tapos meron kang kasalanan sa buhay mo, ang benefit niya, imbes na maganda, magkakaroon ka ng sakit, magkakaroon ka ng curses. Kaya yun po muna yung gagawin natin this morning. We will ensure na wala po tayong kasalanan na tinatago. No? We will confess it to God. Magpapalinis po talaga tayo sa Kanya. Amen? Kaya sige po, let us bow our heads. Kung kaya mong kneel down before the presence of God. No, nasa bahay ka, wala naman talagang kumbaga rason para hindi ka kneel down before God, no? Alisin mo lahat ng reservations mo. Humble yourselves before God. Sige po, let us pray. Father God, patawarin niyo nga po kami sa lahat po ng aming kasalanan. Lord, bring to our memory. Ipaalala niyo po sa amin ano man po yung mali na hindi pa po namin na-confess. If that is pride, if that is division that we are causing sa church, patawarin niyo po kami, O God. Yung rebellion, patawarin niyo po kami, Panginoon. Yung gossip, yung slander, no, sino man yung sinabihan mo, pinagchismisan mo, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga sinalita na mali, ginawa na mali, lalo na yung inisip namin. Sinabi ng Bible, hindi mo kailangan physically patayin yung isang tao. Yung inisip mo lang na hate mo siya, para ka ng murderer. Murderer ka na talaga. Kaya ngayon, Panginoon, patawarin niyo nga po kami. Kami, Panginoon, na magre-receive po ng yung blood, ng yung body, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami, Panginoong Yesus. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na tanggapin, Lord, ang yung katawan, ang yung dugo. Maraming salamat po. Thank you, Lord.
In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, kunin po natin yung tinapay. This is the blood of God. This is the body of Christ na sabi nga ni Dad na bayubay, no? Nasaktan, no? Ito yung katawan na sinacrifice, no? Our God became a living flesh, no? Naging tao po siya. Hinagupit siya, no? Hanggang sa hindi mo na siya makilala. Lumabas yung mga buto niya, no? This is the kind of sacrifice na ginawa po ng Panginoon para sa atin. So let us remember it. Let us appreciate it because we cannot save ourselves. Yung mabubuti po nating gawa, hindi ka kayang iligtas niyan, kapatid. Yung pagiging relihiyoso mo, deboto mo, hindi ka kayang iligtas niyan. Only the body and blood of our Lord Jesus Christ. Kaya sa umaga na ito, tanggapin mo yung katawan ng ating Panginoong Yesus. This is the element that symbolizes it, no? Sige po, kainin po natin yung tinapay. And right now, itaas naman po natin the element that symbolizes the blood of Jesus. So this is the blood of Jesus. Ito yung dumaloy, tumigis para linisin yung ating mga kasalanan. Because of this blood, we can be whiter than the snow. As if hindi ka nagkasala, kapatid. No, yung mga sakit mo, kaya niyang pawiin. Sakit mo emotionally, spiritually, physically. No, yung kasalanan natin, kaya nang malinisan because of the blood of the Lamb. The Lamb of God that takes away our sin. Hindi nagtatakip, kapatid. Takes away, blot out, as in wala talaga. Walang bakas ng kasalanan. By the blood of Jesus, by the powerful blood of Jesus. Kaya sige po, let us drink this juice or kung ano man yan na hawak mo. And let us remember the sacrifice of our God. Amen po. God is so good to us. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong katawan, sa iyong dugo. We are so grateful and we appreciate it, Lord. Salamat na makasalanan pa kami, Panginoon. Minahal mo na kami. What a great God you are, Lord. What a great God you are. Mahal mo kaming mga makasalanan pa, noon pa, Panginoon. At ngayon na kami mga anak mo na, Lord, what a great privilege to be called after your name, Christian, Christ, no? We are called after the name of our God. What a privilege. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you so much, oh God, for empowering us, for saving us, for redeeming us, for restoring us. Amen. Meron na pong kasagutan sa pinakamabigat na problema ng tao, which is sin, no? Through the blood, through the body of our Lord Jesus Christ. Amen. So ngayon po, dumako po tayo sa pagbibigay po natin. Amen. Are we filled with the good things that's coming from God? Amen. So ngayon po, let us ready our hearts, no? Patuloy nyo pang ibukas yung puso ninyo. Continue to be with us, ano? Alisin ko lang po tong aking, PowerPoint. Ayan. No, so let's go to our tithes and offering. No, alam niyo po ba that I've heard a story from a rabbi, no? Ang sabi niyang ganon, yung mga nag-a-attend sa mga synagogues, parang church gathering natin yun dito eh. Synagogues yung sa kanila. Alam niyo po ba that there's no collection, yung parang ginagawa natin, no, sa mentoring, yung merong pinapasang bag
tapos sinushoot o kaya merong kagaya ng ginagawa natin, yung may nag-exhort sa harap, di ba, nung nag-physical gathering pa tayo, may nag-exhort sa harap, tapos yung mga tao magtatayuan after the exhortation at ibibigay yung kanilang mga tithes and offerings. Alam niyo po ba, in synagogues, hindi po ganon ang kanilang pamamaraan. No? Because they have a concept, kingdom concept na tinatawag, na ang sinasabi ng concept na yon or principle na yon is that you don't come to a king without bringing a gift. So pag-o-offer po sa isang hari, before ka pa pumasok sa kanyang presensya, before ka pa pumasok sa simbahan, nabigay mo na yung gift mo. Sa atin po kasi, mag-iisip ka muna no? Kung nasaan ka man, no? Dati sa physical gathering natin. Kuha kang envelope, tapos dun mo palang kakalkalin yung petaka mo para isipin mo magkano yung ibibigay mo. But you know what? Yung mga practice po ng mga Jews, no? Kahit hindi po nila pinapaniwalaan the whole truth of the Bible, pero sinusunod kasi nila eh. Alam niyo po ba that according to this rabbi, 80% of the riches of America are in the hands of the Jews. Yung trilyon na pera nila, nasa kamay ng mga Hudyo. No? In their synagogues, there is no collection box. Pagpasok mo pa lang doon sa entrance ng kanilang synagogue, nandun na ang collection box. Pag alam ng mga tao na nag-a-attend, pumapasok doon, dapat pagpasok mo, nandun na yung, ibibigay mo na yung gift mo. Kaya di ba sa mayroong story sa Bible, si Jesus, di ba? Yung kinompare niya yung babaeng nagbigay ng 2 kusing at saka yung mayaman na nagbigay ng marami. No? Alam niyo po ba that during that time, ang ating Panginoong Jesus, na sinadya niya na maupo doon sa malapit doon sa entrance para makita niya yung mga nagbibigay. Hindi alam ng mga nagbibigay, nandoon na yung king nila kung kanino sila nag-o-offer. No? So, doon makita natin, 'di ba? Yung mayaman nagbigay siya ng marami. And then yung babae, nagbigay siya ng 2 kusing lang. Pero sa tinawag ni Jesus, yung kanyang mga disciples, sabi niya, "Look, tingnan niyo." No? Alam niyo ba na yung babae na yon, yung widow na yon, sa lahat ng mga nagbigay dito, siya ang may pinaka malaking ibinigay, sabi niya. Siya yung higit na nagbigay. Why? Because God is not looking doon sa amount na binigay mo, kapatid. Tinitignan niya yung attitude mo. No, yung mayaman nagbigay siya out of his abundance eh. Mayaman siya eh. Kung ano yung surplus niya, yun yung ibinigay niya. So tingin mo malaki kasi mayaman nga siya eh. Pero yung babae, no, nagbigay ng 2 kusing, tinaktak niya, itang kayang pitaka. Api na ito, sagad na ito, todo na ito, Lord. Alam niyo po ba that what you give to someone determines their worth to you? Nakita po yan ng Panginoon dun sa babae. No, God knows our attitude, no, ng puso po natin sa pagbibigay. Do you think highly of God when you give this gift? Do you think highly of the King? No? Pag binigay mo yung pera mo na yan. Marami sa atin, ang dami po natin ipon sa bangko. Ang laki ng sweldo natin. No? Yes, nagbibigay ka ng tithes mo. I mean, hindi ka nagbibigay pala ng tithes. Binabalik mo lang, kapatid. Nire-return mo lang yung 10%. Pero marami sa atin, di po tayo nag-o-offering. As in, wala talaga. Kasi ang offering, ang manunukat niyan, ikaw. Depende sa puso mo. Kaya nga, kapatid, we should have the practice na before ka pa pumunta sa harapan ng Panginoon, before ka pa pumunta sa service, no, alam mo na, ni-ready mo na kung ano yung gift na ibibigay mo sa Lord. Amen? I hope you are getting this truth, no? You don't come to a king without a gift. No? Ang masaklap nga po, marami sa atin, pupunta ka sa Sunday service, wala kang dala. Tapos late ka pa. Ay,
Ay, grabe. Kaya po, paano po natin mapapanatili yung presensya ng Panginoon? How can we invite the mighty presence of God if we don't revere Him? If we don't respect Him? If we don't really fear Him? Yung fear kasi hindi yung takot na nanginginig. Yung fear po na sinasabi ng Bible is that because napaka-importante ng person na ito, you don't want to let him down. You don't want to disrespect him. You don't want to insult him. Amen? Kapatid, yung ibibigay mo ba ngayon, is it rightful for a king? Or is it, or ano lang yan, barya-barya mo lang yan. Sobra-sobra mo lang yan. Amen? This is the challenge for us this morning. Change your attitude. Treat God as your king. Hindi po Santa Claus ang ating Panginoon na hingi ka ng hingi. Hindi po siya genie. He's a God. He's a king. The King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Kaya ayusin po natin yung pagbibigay natin sa hari po natin. Ayusin po natin yung attitude ng ating puso. Kung mahal mo ang Panginoon, hindi ka magbibigay ng mga surplus. Sabi ko nga po, it's not about the amount. Pwedeng 100 pesos lang yan, pero yan na talaga yung pinaka-pera mo. Yan na yan, last na yan, Lord. No? Hindi po tumitingin si Lord dun sa amount, but the attitude, kapatid. No? Sabi nga pong ganyan is that it's not about equal gift, but it's about equal sacrifice. It's not about equal gift, but it's about equal sacrifice. Ang panukat po ng Panginoon is gaano ka nagsasacrifice for Him. Hindi yung gaano ka kadaming magbigay ng in terms of amount, no? But how much is your willingness, no? How much yung kaya mong i-sacrifice for our God. No, kaya mong magbayad ng internet, kaya mong magpa-load, kaya mong magbayad ng mga subscriptions sa mga Netflix, whatsoever. Tapos magbibigay ka ng offering, kapatid, 100 pesos a month? No? So, anong sinasabi nun? No, what does that look like to our God? Ang ibig pong sabihin nun is that we don't think highly of our King. Amen? And alam niyo po kung ano yung nangyari, no? Doon sa story, di ba? The Lord is so pleased, no? Talagang na-amaze siya, no? Na-bless ang puso ng Panginoon doon sa widow na yon, no? That she really gave her all. Kaya until now, no? That message, no? Na pag-uusapan din, parang yung sa pabango lang kay Maria Magdalene, di ba? Binigay niya yung isang bottle of perfume na sobrang mahal. So, ganun din po yung widow na yon. Yung talagang mga nag-go all out sa Panginoon. Nababalita, napapangaral, no? Nasusulat sa history. Amen? If we want to be an history maker, we should be all out to God. Pati po sa finances po natin. Amen? Because ang nagbigay naman talaga ng finances natin, the ability, sabi nga, to gain wealth is nanggaling po sa Panginoon. Amen? Huwag mong isipin, no, that, this is because of my hard work, this is because of my katalinuhan, my own effort. Mali po. No? God is our sustainer, God is our source. Kaya po, ibalik po natin what is due to Him. And I pray that by next week na magkakaloob po tayo, we will blow the mind of God na, Lord, before pa ako pumunta, no, before pa ako mag-tune in sa Sunday service, ready na yung gift ko. Amen? Pinag-isipan mo na, pinaghandaan mo na. Because you think highly of our King. Amen? Kaya, Lord, i-bless mo po lahat ng mga magkakaloob. Lahat ng mga generous people mo, Panginoon. Ikaw po ang magbalik sa kanila. Ikaw po ang maggantimpala sa kanila. And I pray, Lord, yung mga nagnanakaw ng tithes, yung mga hindi po nag-o-offering, i-convict mo po sila right now, Lord, in the name of Jesus. Mangusap ka po sa puso nila. Alisin mo po
ang kanilang scarcity mindset, ang kanilang poverty spirit, Lord. Panginoon, ang mga nag-hoard ng pera, yan po yung mga may poverty mindset. Kaya Lord, i-destroy mo po yun sa kanilang buhay for their sake, for their benefit, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, to have breakthrough in their finances. And Lord, alam ko, matapat ka, Panginoon. You are a king. Even the kingdom, Panginoon, na meron ka, you are willing to give us. Basta you are pleased with us, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa mga tapat, Lord, sa mga nagtatapat sa iyo. Pagpalain niyo po sila, siksik, liglig, at umaapaw. Lord, we don't give to get. But God, nagbibigay po kami kasi out of our love, out of our reverence, out of our respect to you, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. The motivation of our heart is not to get more, is not greediness, Lord, but love, but reverence, but respect, Lord, to you. Kaya maraming salamat po, Holy Spirit. This we pray, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So you can give your tithes and offering para po sa mga malalayo po nating kapatid sa ano po natin, sa GCash po natin. So the number is 0942-763-3599. So ulitin ko lang po, no, it is flashing on your screen, our GCash account number 0942-763-3599. I hope that you are blessed on our Sunday worship, and we will expect you, no? Mas darami pa po yung makikinig sa atin by next week because of the wonderful things that God is doing. And before po tayo mag-end, I would like to seek for your prayer, no? Let us pray in unity for our senior pastor, Daddy Paul. Stable na po siya ngayon, no? Praise God. And we will keep praying for him. Pag-pray po natin siyang patuloy, no, on your daily prayer every 5 a.m. Pag-pray po natin siya patuloy that God will do a miracle, that God will extend His life according to His will. Sige po, dumulog po tayo sa Panginoon with unity. Thank you, Lord. Dinudulog po namin patuloy, tinataas po namin patuloy ang iyong lingkod. Lord, si Pastor Pablo A. Villanueva Jr., Panginoon, our Daddy Paul, Panginoon. Lord, ikaw po ang kanyang Diyos. Ikaw ang kanyang Panginoon na pinaglingkuran sa matagal na panahon. Lord, ikaw ay tapat sa buhay niya. Lord, ikaw yung pinapangaral niya, Panginoon. Kaya God, I pray na yung pangalan mo, Panginoon, patuloy po na maitaas sa buhay niya. Patuloy ka pong magmilagro sa buhay niya. Because Lord, right now, ito pinapakita mo sa amin, we cannot really do anything sa buhay ng isang tao. Lord, yung length, yung kalakasan, talagang sa'yo lamang po nagbubugay. Nagmumula, Panginoon. Nagmumula, O God. Kaya I pray, Lord, na ikaw ang patuloy na mag-sustain sa aming pong pastor. Kung ano po ang kalooban mo, Panginoon, yung the best will mo, the perfect will mo para sa kanya, Panginoon, yan po ang mangyari. Pero hinihiling po sana namin, Panginoon, is that you will extend his life. Makita niya, Panginoon, na nagfo-flourish ang ministry na kanyang sinimulan, Panginoon. Ito'y lumalaki, nagbumultiply, O God. Lord, proteksyonan niyo po siya sa gawa ng kaaway. At Panginoon, ikaw po ang may hawak ng kanyang puso. Yung puso niya, Panginoon, na 10% na lamang. Kaya mo po itong ayusin, O Lord. Because you have created this body. Ikaw po ang nakakaalam nito, Panginoon. Kaya patuloy lamang kami magtitiwala. Lord, talagang sa'yo lang kami magre-rely, Panginoon. Maraming salamat sa buhay niya. Pinagpipray din po namin si Mamila, Lord. The strength na kailangan niya, tulungan mo siya, Panginoon. Yung pagod niya, pauwiin mo. Bigyan mo siya ng buhay na pag-asa. Huwag niyo po siyang pababayaan sa ospital. Patuloy na i-cover niyo po siya ng yung banal na dugo. Lord, huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na sumuko po siya. Lord, na siya rin ay magkasakit. Huwag po, Panginoon. Tulungan niyo po siya, O God. And I pray, Lord, na ikaw ang maging comfort niya. Ikaw, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon. Siya yun yung maging gabay niya, Panginoon. On this moment, O God, salamat na ikaw ay Diyos. Hindi ka nawawala sa trono mo. Even the death and life situation na meron kami, ikaw ay nananatiling Diyos. Ikaw ay nananatiling tapat. You are our Almighty God.
Kaya salamat po, salamat O Lord, na Ikaw ang miracle working God namin. Makikita namin patuloy yung faithfulness mo sa buhay po ng aming mga pastor, Panginoon. Maraming salamat po Lord, pinagpala niyo na po ang bawat isa sa amin, yung mga nakinig at makikinig pa, Panginoon. But I pray God, next week sabay-sabay po kami. Lord, in unity, Panginoon, na mag-tune in po, O God. Lord, salamat po. Pagpalain niyo din po, Lord God, ang mga pastors namin all over the world. Lord, kina Pastor Lotter, Pastor Gerald, Pastor Richard, ang kanilang buong family. Lord, lahat ng aming pastor in Angeles, O Lord God, in Australia and Canada. Lord, lahat po sila, Panginoon, ang mga lingkod mo, ang mga primary 12 leaders. Lord, lahat ng mga disciples mo, Panginoon. Lord, bless them, O God. And I pray na tunay nga po na mawala ang panlalamig. Lord, yung lukewarm spirit, Panginoon. No, in the name of Jesus. Oh, let it stop right now, Lord. Lord, alisin mo po yung kabulagan, yung deception. Lord, ng mga kapatid po namin na tumalikod in their faith, na tumalikod sa iyo. Lord, gamitin niyo po ang nangyayari right now sa kanilang buhay at yung mga nagfa-follow up sa kanila para po makabalik sila sa presensya mo, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po sa pinagpalang araw na ito. Thank you, God, sa mga salita mo. Salamat po. Lord, salamat po sa lahat po ng mga nakatune in, Panginoon. Yung mga kapatid ko po dito, God. Salamat po, Lord God. Thank you, Lord, that you will show yourself strong. You will show yourself faithful sa buhay nila. Thank you, Lord. Thank you, God. We are like you. Christ-likeness, Lord, in the name of Jesus. Christ-likeness, oh God. Holiness, Lord. Yan po yung mag-reign sa buhay namin. Yan nga po yung nature namin, Panginoon. Thank you, Lord God, for this day, Lord God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Salamat po, sa lahat po ng mga nakasama po natin on this morning, So, mamaya po, 1:30 naman po sa True Vine Baguio. Talagang yung word ni Lord ay nag-i-spread po all over the internet. Kaya I pray na patuloy po natin i-share yung mga messages po ng mga lingkod po ng Diyos, yung mga pastor po natin. Para po ma-bless po yung mga friends natin, family natin. At kung hindi sila manood, share nyo po sa kanila kung ano yung natutunan nyo, yung message ni Lord na na-bless po kayo. So let us make the presence of God our home. Amen. Don't just visit the presence of God. Yan po yung message ni Lord sa atin. To restore the kingdom atmosphere sa buhay, pamilya, at church po natin sa bansa natin. We need the presence of God. Amen. Amen. So, have a blessed week po. See you ulit po sa mga susunod po natin na mga broadcast. Praise God, and to God be all the glory. Thank you po. This is Wilma Villanueva, Primary 12 po sa True Vine, Pampanga. God bless po sa ating lahat.